Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, isang amplifier na ang brand, kung titignan nyo, ayan, DB Audio. Ngayon, ang issue naman nitong amplifier na to, napaka basic lang. Common na sagit sa mga amplifier, yung kanyang potential control. So, yun bale, ang problema nitong amplifier na to, yung kanyang mga potential control, bale, papalitan lang natin. So, naisipan ko na rin gawa ng video itong amplifier na to, although basic lang yung gagawin natin dito, palit control lang, para yun na nga, makita nyo rin tong brand ng DB Audio, tulad nito, ayan, yan bale yung kanyang front. Ngayon mga boss, papakita ko rin sa inyo yung laman nito sa loob, para magkaroon din kayo ng idea sa mga ganitong brand na DB Audio. So tignan natin kung ilan ba yung power transistor nito at yung kanyang output sa transformer. So yun bale ang gagawin natin ngayon dito sa video na to. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong amplifier. Kung papansinin nyo mga boss, yung mga power transistor nito, ayan, walang pinagkaiba sa Concert 502. Walo rin yung ginamit na power transistor. Bale ang ginamit na power transistor dito ay A, ayan, A1941 at C 5198, ayan. Tapos yung mga capacitor, ayan, same din, 10,000 UF. Ngayon, dito naman sa kanyang power transformer, ayan, malaki rin yung ginamit na power transformer dito. Ngayon, yung data naman nitong kanyang transformer, yung kanyang output na main, ayan mga boss, kung titignan nyo, nasa 32 volts, 32 volts. So, walang pinagkaiba sa Concert na amplifier. Ngayon mga boss, ngayon nakita nyo na yung loob nito na DB Audio na brand. So balik na tayo sa problema nitong amplifier. So ang problema nito, yun na nga, itong kanyang mga potential control. So lahat ng potential control na yan, ganun din para sa kanyang microphone. So papalitan natin lahat yan ng bago. So yun bale yung gagawin natin ngayon dito sa amplifier na to. So baklasin ko lang mga boss, para yun na nga, mapalitan na natin itong mga potential control. So ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko na mabaklas yung tone control para sa kanyang main volume. Ngayon yung dito sa ibaba, so kailangan na muna natin baklasan yung front panel nitong amplifier na to, para mabaklas natin yung tone control para sa ibaba. Kung titignan nyo kasi, yung nut nitong mga potential control, ayan, gumamit pa ng plate dito. So doon nakalagay yung mga nut. Hindi tulad dito sa itaas na tone control na binaklas natin, yung nut nito nandito lang sa harapan. Pero yung sa ibaba, kailangan muna natin baklasin yung front panel nitong amplifier na to. Ayan, papasinin nyo, meron tong mga screw. Ayan, 4 yan. So kailangan na muna natin baklasin yan. So tanggalin ko lang mga boss. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung 4 na tornilyo, ayan, dito sa ibaba nitong amplifier, after natin mabaklas yan mga boss, meron pa rin tayong babaklasin na 2 tornilyo dito. Ayan, isa dyan, isa dito sa ibaba. So after natin matanggal yung 2 tornilyo na yan, so pwede na natin hugutin tong kanyang front panel, para yun na nga, mabaklas na natin or matanggal na natin tong kanyang tone control para sa ibaba. Medyo matrabaho lang to mga boss, hindi katulad sa mga concert amplifier na 502. Madali lang magpalit ng potential control. So hindi na natin kailangan pang baklasin tong kanyang front panel. Hindi katulad dito sa DB Audio na to, ayan. So sa gusto natin, kailangan natin baklasin tong front panel nitong amplifier na to. Ngayon, bale after naman natin matanggal tong or mabunot tong front panel, so tatanggalin din natin yung mga screw na yan, para mahila na natin tong control board, para matanggal na natin yung mga potential control. So tanggalin ko lang ngayon. So ito lang yung negative dito mga boss, pag magpapalit tayo ng tong control or mga potential control. Sayo gusto natin, babaklasin natin tong front panel nitong amplifier na to. Yung kasing nut nitong mga potential control or lock, nakapaloob pa dito sa kanyang front panel. Hindi katulad sa mga concert amplifier, so hindi na natin kailangan pang bunutin or baklasin tong kanyang front panel.
So dito mga boss, sa gusto natin, babaklasin natin yan. Ngayon, after natin matanggal yung screw, ayan na mga boss. So nakita na natin yung pinaka nut nitong mga potential control. Ayan. So sa gusto natin, kailangan natin baklasin tong front panel bago tayo makapagpalit ng mga potential control dito sa kanyang bass, treble, mid, at ganun din para sa kanyang microphone. Ngayon mga boss, after natin matanggal yan, so pwede na natin baklasin tong mga potential control na yan para yun na nga, mapalitan na natin ng bago. So baklasin ko lang, forward ko na yung pagbaklas dyan, madali lang din naman tanggalin yan. Ayan mga boss, bale tapos ko nang mapalitan yung mga potential control. So hindi ko na pinakita dito sa video kung paano baklasin yung mga potential control, kasi marami na tayong video about sa mga potential control kung paano magpalit or magtanggal. Ngayon mga boss, bale okay na yan. Ayan, bale nalinis ko na rin tong amplifier. So yung mga potential control, bale ito lahat yung mga pinalitan natin. Ayan. Ngayon bale try na lang natin to. Ayan, para kahit paano mapakinggan nyo. Power on. So ito yung gagamitin natin pang signal. Ayan, off ko lang yung volume. Ngayon volume mo boss. So pakinggan nyo. Subukan nyo lamang tumayo at pagkamatanaw at pagkamatanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. DJ Yang, DJ Nonoy, The Duro, DJ John Lloyd, The Red, Remix. Sa loob ng malaking bahay, malapagkakapulas taas ng pagkakinapalisira, nakapilang mga mamahalin sa sila. Pagkakatay na langit, lumabas, wala na magkasal, pero maraming nakakabaw. Tas, wala sa mga plak, nagkaro na hindi pinala, mga pinag-iisipin, tapos na sa kahuli, pagkait na hindi pasok sa limes na tayo mayroong nagkarap, sigurong matirahan sa bahay na ganyan, sa pipanin na ay sumunin at tatagpuan ng taong na nagmamayari, isang pagkakaan ng pagkakatao'y pinaka. So ayan mga boss, bale okay na to. So yun lang bale ginawa natin dito, palit potential control lang. So basic lang yung ginawa natin dito mga boss. Pero ang purpose ko talaga dito, kaya ginawan ko ng video to para sa mga balak bumili na ganitong amplifier na DB Audio. So ayan mga boss, nakita nyo na yung loob nito, yung kanyang transformer malaki rin, tapos yung kanyang output nasa 32 volts, 32 volts. Tapos yung kanyang mga power transistor naman nasa 8 piraso din na value na ginamit sa kanyang power transistor, A1941 at C5198. So titignan natin, wala naman pinagkaiba sa mga concert amplifier na 502, same lang naman. Kaso ang nagustuhan ko dito mga boss, kung pagpipiliin tayo, mas gusto ko tong DB Audio na to. Ang nagustuhan ko dito yung kanyang design or front panel. So maganda yung kanyang design sa harapan, tapos ang nagustuhan ko pa dito, once na gumagana tong amplifier na to, meron siyang indicator na signal. So magandang tignan once na gumagana tong amplifier. Ngayon pagdating naman sa lakas, 502 concert versus dito sa DB Audio na to, so wala naman pinagkaiba, same lang yung lakas nito. Yun mga boss, dahil dyan, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. At pag-ipindot na notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.